minsan lang daw sila makakain ng karne. Mostly, yung mga pagkain nyo, ano? Isda. Tapos? Alimango. Tapos? Masag. Okay. Pasayan. Gusto mo kumain ng karne? Ito yung ginagamit nila para manghuli ng mga alimasag. Ayan, makikita natin dito na marami silang mga huling alimasag. Alas 5 ng hapon ay magpapalaot kayo. And then, pag alas 5 ng madaling araw, kukunin nyo rin. So, ganito na yung laban. Grabe oh. Tingnan nyo, ang lalaki ng mga alimasag. Papansin ko dito na para tayong mga nasa territory tayo ng mga tribo. Kung makikita nyo yung mga bahay, ay gawa lang sa mga light materials na pwede lang masira kapag lumakas yung hangin. Ito yung mga nakatira dito. Matagal na kayo nakatira dito, ma'am? So, ito na yung tirahan nyo. So, itong lugar na ito ay hindi ma-identify. So, bali, pinagtatalunan itong lugar na ito. So, ano ang nangyari? Sino ang mas nakakalamang? Good morning mga kawaray, welcome back na naman sa aking panibagong vlog. So ngayong araw ay magta-travel na naman tayo. So, medyo madilim pa dito sa labas. Ayan, alas 5 kasi ng madaling araw ngayon. Pasensya na nga pala kasi ngayon lang ulit ako nakabalik sa pagbablog kasi nabisi po tayo sa pag-open ng shop ko. So kaya ano pang hinihintay natin? Sinsan na lang lahat. Umpisa na natin ang ating biyahe. Let's go! So gusto ko lang nga palang i-shout out si Marion Sorila na gumawa ng bracket para sa lagayan ko ng camera. Ayan, maganda yung pesto ng camera natin sa harap. Shoutout nga pala kay Nilo Ripalda. Yun. At shoutout din kay Christian J. Molo. Salamat sa lahat ng mga nagko-comment at nagsusuporta sa mga video ko. Ingat po kayo lagi. Napa-stop over muna tayo dito mga kawaray since umuulan pa. Ayan, dito muna yung motor ko. Kasi nga may napansin tayo dito sa area ito, sa bypass road, dito sa Apitong. Ayan, makikita natin dito yung mga kababayan natin. Ayan. Ayan, eto nga pala sila mga kawaray. Eto yung mga driver ng mga bus na nakaparada dito. Etong bus na ito ay tinatawag na Bachelor Tours. Ayan, nagbibiyahe ito sa Butuan. Ayan, Surigao. Ayan, tama ba ako boss? Butuan, Surigao. Ayan, so dito ito sa bypass road Apitong. Dito sila gumagarahe. At dito rin, pwede din kayo ditong sumakay. So, para sa mga kababayan natin na hindi alam yung lugar nito, nandito po ito sa Apitong Bypass Road, papunta po sa Tigbaw. Ayan. So, nandito na tayo sa Pasay Samar. Ayan. So, yun nga mga kawaray, sasakay na tayo dito sa bangka kung saan pupuntahan natin ang magkaiba-ibang isla. Mula dito sa Pasay proper, magta-travel lamang tayo ng mahigit 10 minuto papunta sa Hinamok. And then, meron din mga isla na mga kalapit nito na bibisitahin natin. Tama ba kuya? So ipapakita ko sa inyo dahil bihira lang itong makita sa social media kasi hindi ito masyadong pinupuntahan ng mga tao at hindi rin ito masyadong pang nadidiscover ng mga tao. Kaya ipapakita ko sa inyo ang ganda ng mga islang ito.
pagkatapos lamang ng mahigit 20 minutes na biyahe, ay narating natin itong isang isla. Tinatawag ang islang ito na Panunubulon. So makikita natin na corals yung mga nakapalibot dito, pero yung iba napapansin ko parang namamatay na yung mga corals kasi umiitim na. Ayan. Napakalungkot ng temperatura dito. Kasi makikita mo naman yung mga bahay na nakatira dito. So makikita natin yung bahay dito sa Panunubulon ay gawa lang sa mga light materials na pwede lang masira kapag lumakas yung hangin. So ito yung mga nakatira dito. Matagal na kayo nakatira dito, ma'am? So ito na yung tirahan nyo. Okay. So ano yung mga pamumuhay nyo dito sa Panunubulon? Pagmasag. Pagmasag. So, may tindahan din kayo. So, mayroong tindahan. So, nasan yung asawa mo, te? Naglilinis ng bangka. So yung naglilinis ng bangka sa likod. So, galing pa lang sa pamamasag. So, ito yung mga anak mo. Itong mga bahay na ito ay sa inyo itong magkamag-anak lang. Barangay. So, magkababarangay lang kayo. Okay. So tapos barangay bang kami mabuhay kanang marabot. Bigyan pinagkatalunan yung may-ari Basay at saka marabot. So itong lugar na ito ay hindi ma-identify kung sa sakop pa ito ng Basay or marabot. So bali pinagtatalunan itong lugar na ito. So ano ang nangyari? Sino ang mas nakakalamang, yung marabot o yung Basay? Yung marabot kasi ang niyan mapa nasa marabot. So yung mapa nito ng Panunubulon ay nasa marabot pa. So ibig sabihin hindi ito marabot. Basay. Hindi. Okay. So ngayon nalaman natin na itong Panunubulon ay nasasakop pa ng marabot. Papansin ko dito na para tayong mga nasa teritoryo tayo ng mga nakikita natin ng mga tribo-tribo. Kung makikita nyo yung mga bahay, halos magkapaparehas. Nabubuhay yung mga taong nakatira dito sa panguhuli ng mga isda at alimasag. Ito yung ginagamit nila para manghuli ng mga alimasag. So gamit ang mga maliliit na isda, ayan, ipinapasok dito sa loob nito, and then hinuhulog sa dagat, and then pagkatapos ng ilang oras ay babalikan nila yung kanilang panggal at yun, may huli na. Ayan ang dami lahat to nakakain. Bakit ang magkaiba-iba yung kulay? Tatlong klase lang yan. Tatlong klase? May pula, blue. So lahat ito nakakain? Ito babae ito. Babae? Tapos ito lalaki. Bakit nasabi natin na babae ito? Hindi. Yan. Malapad. Malapad. Ito lalaki. Siya hindi malapad. Matulis lang. Matulis. So yun. Ayan, makikita natin dito na marami silang mga huling alimasag. Alas 5 ng hapon ay magpapalaot kayo
And then pag alas 5 ng madaling araw, kukunin nyo rin. So ganito na yung laman. Grabe oh. Tingnan nyo ang lalaki ng mga alimasag. Dito naman meron silang mga huling isda. Anong tawag na isda dito? Salinyasi. Salinyasi. So grabe. Sa waray tamban. Yung maliliit na tamban. Dito minsan lang daw sila makakain ng karne. Mostly yung mga pagkain nyo ano? Isda, tapos alimango, tapos masag. Okay. Pasayan. Gusto mo kumain ng karne? Okay. Minsan lang sila makakain dito ng karne kasi malayo yung binibilhan. So, ilang metro lang ang layo mula doon sa pinuntahan natin Panunubulon ay narating naman natin itong tinatawag nilang Mahaba Island. Ayan, kung makikita nyo, grabe. Nakaumbok na mga corals na buhay yung nandito. Itong corals na ito na nakaumbok na tinatawag nilang Mahaba Island ay nasa pagitan po ito ng Hinamok at saka ng Panubulon. Madalas pumupunta dito yung mga tao, lalo na yung mga taga Basay Samar at saka yung mga taga ibang lugar, dinadayo ito para lang maligo dito. Tingnan nyo, may nagbo-bonfire dito. So dito sa islang ito, nagka-camping sila dito. Tingnan nyo, nilagyan ng tent dito sa areang ito. Tapos nag-bonfire sila dito. Sulit naman talaga kapag pupunta ka rito kasi napakaganda ng view na makikita natin dito. Tanaw natin yung Pacific Ocean. Nasa harap po tayo ng Tacloban City. Ayan, kung makikita natin. So ayan yung MacArthur Park, kung makikita natin. Diyan po naglanding si General Douglas MacArthur. Ayan, sa areang yan. So dito dumadaan sa areang ito yung mga Hapon at sundalo nung unang panahon dahil nakaharap ito sa Pacific Ocean. Natuwa yung mga taga Marabot at saka yung mga taga Basay kasi meron silang tourist attraction na napupuntahan kagaya nito. Ayan. So talaga namang sulit yung pagpunta natin dito. Kita nyo, parang disyerto. So yun nga mga kawaray, nakabalik na tayo dito sa mainland ng Basay Samar. Gusto ko nga palang pasalamatan yung mga naging tour guide natin at mga nasakyan natin ng bangka. Ito si Kuya Juman at saka si Kuya Jibon. Yun, maraming salamat sa inyo sa pagsama sa akin sa araw na ito. So yun nga mga kawaray, dito po natatapusin itong video. Kung di pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video na kagaya nito. See you again sa aking next na biyahe.